Good morning! Welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and today excited po ako kasi uumpisahan na nating pag-usapan ang functions. One thing na madalas natin gawin sa loob ng Excel ay ang mag-compute ng mga data and mag-process ng mga informations. To do this, kailangan natin gumamit ng mga operations like for example, 1 plus 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. And sa dami ng operations na madalas natin ginagawa sa loob ng Excel, si Microsoft ay gumawa na ng mga predefined na mga formula. And ito ang function. To start, kailangan natin malaman kung paano gumawa ng function. Sa loob ng Excel, may tatlong part ng isang function. Una, ang function ay may equal sign. Lahat ng functions na ginawa sa loob ng Excel ay nagsisimula sa equal sign. Ito ang palatandaan ni Excel na gumagawa ka ng isang function. Pangalawa ay ang function name. Lahat ng functions ni Excel ay may function name. Dito malalaman ni Excel kung ano ang gusto mong gawin. Madaling maintindihan ang function name kasi madalas ito ay ang operation na gusto mong gawin. For example, gusto mong mag-add ng lahat ng mga data. So, function name nun ay sum. Kung gusto mo naman kunin yung minimum data or minimum number sa lahat ng data, ang function name nun ay min. And sa maximum naman ay max. So, madalas, yung function name ay related sa kung ano yung gusto mong gawin. And ang panghuling part ng isang function ay ang function arguments. Dito malalaman ni Excel kung ano yung mga data na gusto mong isama and gusto mong i-consider sa function mo. Umaabot ng mga more than 400 types of function ang meron sa loob ng Excel. Kaya aminado ako na hindi lahat alam ko patungkol sa function. Kaya today, tuturuan ko kayo kung paano ito i-explore. Una, ito yung pinag-usapan natin sa previous na mga lessons na pwede nating tignan yung mga functions dito sa insert function na button. Pinindot mo yan, lalabas ang menu for the function. Dito, pwede kang mag-search ng kung anong gusto mong function. For example, gusto kong hanapin ang sum. And lumabas ang lahat ng function na may sum sa pangalan. Now, pwede din tignan mo dito sa category kung ano ang gusto mong hanapin. For example, kailangan ko ng function patungkol sa date and time. So, lalabas lahat ng functions na pwede mong gamitin in regards with date and time. Ito yung mga dates, month, year, at iba pa. Now, if ever hindi mo alam, for example, ibalik natin sa sum. Kung makikita nyo, madaming klase function ang sum. Pwedeng sum if na may s, at iba pa. Malalaman mo ang difference ito dito sa baba. May explanation siyang pinibigay. So, for example, si sum adds all the numbers in the range of cells. Now, ano naman sum if? Adds the cells specified by a given condition or criteria. Ibig sabihin, bago niya i-add yung mga cells, kailangan ma-meet muna yung criteria na ilalagay natin. And everything. At iba pa. Kaya na sinabi ko kanina, ang third part ng isang function ay ang kanyang arguments. So, makikita mo sa baba, yan, naka-bold. Sum. Ito yung mga arguments na kailangan niya. So, may yung lahat ng numbers na gusto mong i-add. Ang sum if naman, yan, sum if yung name. And ito yung kailangan niya na arguments. Kailangan ilagay mo yung range, yung criteria, at saka yung sum range. And kung may internet naman kayo, pwede kayong pumunta dito. Nang mas ganun ay makita niyo pa yung karagdagang information about sa mga functions na yan.
Now, for example, pipindutin natin yung sum and mag-o-okay tayo. Lalabas na yung function arguments. Dito mo ilalagay kung ano yung mga gusto mong arguments na ipapasok. Pwedeng ilagay mo yung hard data, 12, and sa number 2 is 16, so on and so forth. Now, once maglalagay ka ng arguments dito, lalabas na sa baba kung ano yung sagot sa ginawa mong function. So, 12 plus 16 equals 28. Okay. Pwede din naman ang ipasok natin ay cell reference. So, si number 1 ay ito, cell C4, and si number 2 ay ito. Now, mapapansin mo, pag nilagay natin dito yung cell reference, lalagay dito yung value ng cell na yun. So, C4, nandito si 2. Habang kay C5, nandito si 4. Lalabas yan dito sa gilid. Now, same kanina, kahit na cell reference yung nilagay natin dito, lalabas pa rin dito yung formula result. 6. 2 plus 4 equals 6. Pwede ding i-explore nyo yung mga functions dito sa taas. Pupunta lang kayo ng formulas and makikita nyo sa gilid, insert function. Pwede din namang iba yung nakikita nyo sa Excel ninyo. Depende yan sa kung ano yung version ng Excel na meron kayo. Now, dito sa akin, makikita siya dito sa pinaka left side, insert function, and lalabas pa rin yung kagaya kanina. Or kung gusto nyo mag-explore, makikita nyo dito sa formulas yung function library. So, sa function library, lalabas yung mga category na pwede mong pagpilian. For example, punta tayo sa financial. Pag pinindot mo yung financial, lalabas ang lahat na function na available for finance. Pag pupunta ka naman sa lookup and reference, lalabas ang lahat ng functions na pwede mong gamitin upang maghanap ng mga data or information sa Excel. For example, ang mga madalas dito ginagamit ay si lookup, HLOOKUP, to row, to column, unique, VLOOKUP, at iba pa. So, gagawa tayo ngayon ng example ng isang function. For example, kailangan nating mahanap kung sino ang pang-anim na pangalan. So, ngayon alam natin na si Tom. Pero subukan natin gumamit ng function upang hanapin kung sino yung pang-anim. And ilalabas natin dito sa E1 yung sagot. So, kaya kanina, punta tayo dito sa formulas. And since maghahanap tayo ng pangalan or ng data, punta tayo sa lookup reference. And subukan natin gamitin si VLOOKUP. Yan. Pupunta tayo dito sa function arguments. Ang sinasabi niya, una niyang hahanapin ay yung lookup value. Ano nga ba yung lookup value? Sa baba, tignan natin. Lookup value is the value to be found in the first column of the table. So, sa example natin, gusto natin mahanap kung sino yung pang-anim. Punta tayo sa table array. Once pupunta tayo dito, magiging active yung argument na to and lalabas siya sa baba. Again, table array is a table of text or numbers or logical values in which data is retrieved. So, ibig sabihin, dito siya maghahanap ng data at dito niya hahanapin or dito niya kukunin kung ano yung kailangan natin. So, sa example natin, yung array natin is from A1 hanggang P10. Ano naman yung call index num? So, dito at lalabas. Pindutin natin dito at lalabas. Call index num. Call index num is the column number table array from which the matching value should be returned. So, ibig sabihin, anong column or ano yung index column ang ibabalik niya once mahanap niya yung lookup value natin. So, sa example natin, column 1, column 2. So, pangalawang column ang gusto natin ibalik. Ano naman yung range lookup? It's a logical value to find the closest match
the first column, or omitted to find an exact match or false. So either true or false. Nakalagay dito, it's logical. So ibig sabihin, either it's a binary. Gusto natin hanapin yung exact match. So ilalagay natin, false. Gaya ng inaasahan, ang lalabas na result ay Tom. Kasi si Tom, yung pang-anim, sa data natin. Ayan, lumabas ang pangalan ni Tom. Now, kung ilang libo yung data mo and kailangan mo maghanap ng specific values, instead na iisa-isahin mo yung ilang libong data mo, pwede kang gumamit ng function upang sila na ang maghahanap for you. The problem is, paano mo gagamitin or paano gagamitin yung function? Ito yung solusyon. Pwede mong i-explore dito at pakita kung paano siya gamitin. So, sa mga susunod na mga lessons, mag-explore tayo ng mga sikat or mostly ginagamit ng mga functions. But, if gusto nyong mag-explore ng iba pang mga functions, punta lang kayo dito sa formulas and paghanap kayo ng mga functions na gusto nyo i-explore. So, hanggang dito na lang muna. And next time, gagawa tayo ng mga functions. So, again, my name is Professor Excel. Good morning.